Ang dalawa sa pinakapaborito nating content creators na sina Gray and Pabi, i-reveal na ang talk effect sa kanilang buhay. S7 Season Enders, Rewind. Ang journey ni Grace sa pagiging content creator hindi basta-basta. Hi, I'm Mami Gray, Season 7, Season Ender. So, kamusta naman si Mami Gray ngayon? Parang generally okay naman. Actually, nitong mga last few weeks, parang na-realize ko na kaya ko palang mahalin itong field na pinasok ko. Na akala ko nung una, lagi ko sinasabi pa ulit-ulit na feeling ko, hindi ako para dito. Pero as days and weeks passes by, parang na-realize ko na ito, napapamahal na ako sa field na pinasok ko dito sa The House of Collab. Yung mga struggles ko simula nung pumasok ako, siguro hindi ko naman na ako lang, struggle ko lang. Pero personally, parang nung unang nakapasok ako, FNC pa lang, so same din nung nakapasok ako ng The House of Collab. Na parang feeling ko, hindi ko kayang sabayan yung mga naunang content creators na parang yung iba kasi alam na nila yung content nila, yung niche nila, ganyan. So ako, nandun pa rin ako sa stage na nag-explore ako kung saan ba ako pwedeng maging magaling, ganito, ganyan. Na yun yung unang naging struggle ko na reason na parang gusto kong sumuko kasi parang nakikita ko sila nagba-vlog na, sanay mag-edit, sanay gumawa ng quality contents talaga, which is hindi ko talaga alam, as in no idea ako noong unang pagpasok ko. So, isa yun sa mga naging struggles ko, bukod syempre sa sa mga personal na parang naging issues or personal sa pakikisama sa iba, syempre, nahihiya nga talaga ako kasi naging problema yun before na parang hindi ako nakikipag-collab, hindi naman dahil sa ayaw ko, dahil nga sa parang nai-intimidate ako sa kanila. Parang feeling ko pag lumapit ako sa kanila is ako yung hindi makasabay sa kanila. Sino ba ako before maging content creator? I was working as a manager sa isang LGBT bar sa Manila. So, syempre, actually, okay naman doon, masaya, pero medyo nakakapagod din kasi syempre, umiinom, ganto ganyan. And then, napag-decidean ko nga to try yung sa The House of Collab. Luckily, nakapasok tayo. Tapos, parang nag-shift. Actually, hindi naman to yung term, pero para akong nag-rehab. Pumasok ako isang mansion na parang may program ka. Everyday may gagawin ka. Everyday alam mo na yung mga task mong dapat gawin. And syempre, less sa vices, ganto ganyan. So, parang naiwan ko yung ako bago pumasok ng mansion kasi sobrang as in nabago yung mundo ko. Hindi ito yung kinasanayan kong field eh. So medyo adjusting pero still kaya kong sabihin na proud ako na ito na yung Mami Gray ngayon. Na naiwan ko yung Mami Gray before. So ayun, ako kasi I'm living with my siblings lang. So nung nakapag-decide, actually undecided pa ako nun, pero parang pinag-iisipan ko na parang gusto ko na. Sinabi ko yun sa mga kapatid ko. And then, nung unang time na narinig nila, parang go kagad sila na, go ate, kaya mo yan, dito lang kami, ganito, ganyan. Sobrang cliche man, pero hearing that from the people you love, sobrang laking bagay. So, sino-open ko din sa kanila na what if ganito, what if hindi naman ako para doon, what if mapahiya lang ako. Kasi parang yun yung unang thought na parang hindi ka naman pumasok dyan para lang makita ka lang sa camera. Pero syempre tulad na, yun nga may mga challenges, nakakatakot. Then talagang parang mag-fail kasi sobrang competitive ko. So, naman sila, lahat every time na may problema ako, andyan naman. And kahit nung time na na-weakest ako, so still sinusupport nila ako and manalo-matalo naman. I'm so proud of myself and I know that my family is so proud of me too. So dun pa lang panalo na. Yung mga hindi ko makakalimutan at iti-treasure ko na memories siguro, first off, syempre yung mga learnings. Ayan, hindi naman pwedeng, tulad nga ng sabi nila, hindi naman pwedeng natapos lang yung season, doon na rin matatapos yung journey mo. So, simula pa lang to na parang yung mga natutunan ko in terms of sa pagla-live selling, ganyan sa pagko-content creating, lahat yon itutuloy ko paglabas. And
parang ang laking factor. Actually, parang minsan nga naiisip ko na din na parang magbenta ng sarili kong merch dahil sa The House of Collab. Dahil nga naranasan ko mag-live selling and it works pala na dati isipin mo nakakahiya, nagbebenta ka online. Pero nung na-try ko siya dito, parang sabi nga ni Sir JV, walang reason para mahiya ka kung kumikita ka ng pera in a nice way. Regarding sa plans, as of now, so far, una talaga naisip ko is parang, mag-social media break na ako, tapos na yung season na pinasok ko, ganito, ganyan. Nung mga una. Pero nitong patapos na, parang sobrang bilis pala. And sabi ko sa sarili ko, hindi pwedeng sinimulan ko to, inaral ko to, tapos mag-end nga lang siya after ng season. So sabi ko, open ako sa if ever, yan nga, pasok ng FNC and kung pala rin season 8, kung season 8. So open naman ako na ituloy lahat ng learnings and nung ginagawa ko dito paglabas ng mansion. So parang same schedules, parang same lang din yung mga gagawin. And difference lang is nasa bahay naman ako this time. Pero I'm willing to pursue, to risk itong journey na pinasok ko. Gusto ko lang pasalamatan unang-una yung mga sumuporta sa akin, yung mga kapatid ko. Ayan, hindi yan nawala. Yung mga kapatid ko and then yung mga supporters ko na hindi ko akalain na magkakaroon ako. And yung admin ko na in-approach niya ako nung time na sabi ko sa sarili ko, baka hindi ko pa kailangan ng admin kasi nga wala naman akong supporters. Thank you so much for staying. And syempre sa mga co-CCs ko, thank you kasi ang dami kong natutunan sa inyo. Thank you kasi in-appreciate niyo ako sa management na hindi nananawang umalalay kahit off-cam. Ayan, kahit sa mga personal issues mo na nandyan sila para sa'yo, kahit anong oras, kahit anong araw pa yan. So, thank you so much. And syempre, thank you sa taas. Talagang wala naman tayo dito kung hindi dahil sa kanya. So, thank you. Ayan, please do follow me po sa aking mga social media accounts. Instagram, Kumu, TikTok, Facebook, lahat po yan. Call me Mami_Gray. Ayan. Abangan niyo ako sa mga kasunod ko pang tatahakin after ng journey ko sa Season 7. Hindi pa dito nagtatapos, dito pa lang tayo mag-start. Next, ang one and only Pabi na minahal ng lahat nung una siyang pumasok sa The House of Collab Season 6 at nagbalik ng Season 7. Hi guys, it's me, your one and only Pabi, 26 years old from Tarlac City. Isa akong part ng LGBT and ang ginagawa ko is nagla-live selling ako, nagtatry ako magtinda ng kung ano-ano sa mismong shop and online. And kilala ako bilang lipstick lesbian and nag-i-event ako before ng first time ko na inorganize na That's My Lipstick Les. And ayun na nga, nakilala ko bilang lipstick lesbian ng mga LGBT. Nag-audition ako ulit sa The House of Collab kasi marami pa akong gustong patunayan. And syempre, nakita ko na merong 1 million grand prize. And gusto kong sumubok kasi alam ko sa sarili ko na kaya ko. And gusto kong ipakita sa mga sumusuporta sa akin na gagawin ko ang lahat and ibubuhos ko ang lahat ng efforts, lahat ng makakaya ko para ipakita sa kanila na deserve ko yung support na binibigay nila sa akin. Pangarap ko para sa sarili ko is mabigyan ng magandang buhay yung pamilya ko and syempre mapagtapos yung anak ko hanggang college and syempre makapagpatuloy din ako ng pag-aaral. Gusto ko makatapos ng architecture. Siguro yung nangyari sa buhay ko na iniyakan ko na muntik ko ng sukuan is siguro dito sa loob ng mansyon. Kasi nung season 6 kasi is hindi ko ganun naramdaman yung pressure. Pero ngayong season 7, sobrang ramdam ko and halos lagi na akong nagbe-breakdown gawa ng sobrang bibigat ng mga challenges. Pero ayun, tulad nga ng sinabi ko, muntik ko ng sukuan. Yung tipong gusto ko nang mag-back out, gawa ng hindi ko na kaya. Parang sobrang hirap na ako. Pero naisip ko na hindi ako pwedeng sumuko. Kasi una sa lahat, pumasok na ako dito and nakakalahati ko na yung 90 days. Then ngayon pa ako susuko. So yun lang naman yung sobrang iniyakan ko na muntik ko ng sukuan.
nag-push sa akin na ilaban pa is yung unang-una sa lahat, yung girlfriend ko na naniniwala sa akin na pumayag na pumasok ako dito and maiwanan siya. And pangalawa, yung mga supporters namin ni Cassie na patuloy na nagsusupport sa amin kasi umpisa pa lang, season 6 pa lang, nandyan na sila para supportahan kami. Then nung nag-start ako pumasok ng season 7, hindi sila nawala. Nandyan sila. So bakit ako susuko na alam kong may mga taong naghihintay sa akin, may mga taong naniniwala sa akin, and meron akong anak at nanay na naghihintay sa akin na umuwi ako na successful. Ayun, sobrang hirap mapalayo sa anak ko and sa partner ko, syempre. Lalong-lalo na din sa nanay ko, na sanay din ako na kasama sila. In 90 days, mahirap para sa akin na malayo. Kasi si Cassie, siya yung naging sandalan ko. Sa tuwing nanghihina ako, siya yung nagbibigay din sa akin ng lakas. And syempre, si Pau Pau, na kapag ako kasi natutuwa kay Pau Pau pagka, mami, pagka tinatawag, mami, pag uwi mo, bili mo ako ng ganito ganyan. Anong gift mo sa akin? Honor student ako, ganun. Parang natutuwa ako pagka naririnig ko si Pau Pau na ganun. And syempre, nahihirapan kasi 90 days din yan Parang alam mo yung 90 days, ang daming araw kong nasayang para makasama ko yung mga mahal ko sa buhay. Pero yung sayang na araw na yun yung alam kong daan para maging successful ako. Para din naman sa future yun ng pamilya ko at ng partner ko. Unang-una sa lahat, ayan, sa partner ko, kay Cassie Beltran. Nagpapasalamat ako kasi simula nung pumasok ako ng season 7, hindi niya ako iniwanan. Nandyan siya para suportahan ako sa mga challenges, hindi siya nawawala. Yung ultimo siya, tutulungan niya ako sa mga challenge. For example, may live selling kami. Siya mismo, last day ng live selling, magbabagsak siya. Kumbaga, magcha-check out din siya. Ganyan, and tumutulong siya kausapin yung mga admins namin. And kaya sobrang thankful ako kasi meron akong girlfriend na nakaalalay sa akin at nandyan para maging lakas ko. And sa pamilya ko naman, sa nanay ko, ayan, message ko sa iyo, Nay, kung hindi man ako ang makakapag-uwi ng 1 million, sisiguraduhin ko na paglabas ko dito, magpapagawa tayo ng bahay. Tulad ng pangako, ayoko nang mapako to kasi ang tanda ko na, 26 na ako, tas wala pa tayong sariling bahay. Kaya paglabas ko kahit paunti-unti, magpapagawa na ako ng bahay, pangako sa yan. And syempre kay Pau Pau, malapit na ako umuwi, Pau, and sorry kasi hindi kita nasabitan. Hindi ako yung magsasabit sa'yo ng medal mo. Alam ko, matalino ka, honor student ka, marami kang awards ngayon, pero hindi ako yung makakapagsabit sa'yo sa recognition mo. Pero babawi ako. Paglabas ko dito, Pau, yung mga gusto mong pabili sa akin or lahat ng pagbawi gagawin ko para sa'yo. So, ayan, sa buong pamilya ko in general, mahal ko kayo, para sa inyo itong ginagawa ko, and para sa atin itong lahat, para makaahon din sa kahirapan. Ayan, message ko naman sa management, maraming salamat. The House of Collab, Fairfax Entertainment Management Inc. And also kay Sir JB, maraming salamat sa opportunity na binigay niyo po sa akin. Kung di dahil sa inyo, walang isang pabi ngayon na maraming nagmamahal, and walang pabi ngayon na madaming natutunan, walang pabi na consistent sa pagiging top 1. Kung hindi dahil sa inyo, siguro hindi ko alam kung anong buhay ko ngayon. Sobrang laking epekto ang ginawa ng The House of Collab sa akin kasi yung mga bagay na hindi ko nagagawa noon, yung mga bagay na hindi ko nabibili noon, ngayon is nabibili ko na, kaya ko nang bilhin. Hindi na ako ganun sobrang nahihirapan, although marami akong mga problema pa rin, marami akong mga bayarin, pero dahil nga sa The House of Collab, sa tulong ng The House of Collab, tulong ng management, nasusolusyonan ko lahat ng yun. Kaya maraming salamat po sa opportunity, and hindi ko po yun makakalimutan, and tatanawin ko pong utang na loob yun. Different story, different struggle in life, but pareho ng goal, which is ang maabot ang kanilang pangarap para sa sarili at para sa pamilya.
House of Collab, the 1 million peso Creator Showdown. Work with us at theHouseofCollab.com.